Isang boses ng babae ang bumasag sa katahimikan ng kanyang cellphone. Formal, malamig, tila sanay mag-utos. "Si Erica ba ito?" Tanong ng boses sa kabilang linya. "Opo, ako nga po," sagot ni Erica, habang pinipilit na gawing malinaw ang sariling boses para itago ang gutom na nararamdaman. "Magandang umaga. Tumatawag ako para sa isang job interview. Ipinadala sa akin ang numero mo. Interesado ka ba sa isang posisyon bilang kasambahay para kina Sir Jackson at Ma'am Jade?" Napaupo ng tuwid si Erica. Trabaho. Sa wakas. "Opo, ma'am. Interesado po." Narinig niya ang mahinang pag-click ng keyboard. Good. Ang sahod ay 5 million pesos, contract-based for 1 year. Natigilan si Erica. 5 milyon? Para sa isang kasambahay? Imposible. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Po? Pipakiulit po, ma'am. 5 milyong piso. Ulit ng boses, walang bakas ng emosyon. "Pumunta ka sa address na ite-text ko sa'yo mamayang 3:00 ng hapon. Magdala ka ng kahit anong valid ID. Huwag kang mag-alala sa pamasahe, may mag-aabot sa'yo pagdating mo rito." Bago pa man makasagot si Erica, namatay na ang tawag. Nakatitig lang siya sa cellphone, ang mga salitang 5 milyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sino sila? Paano nila ako nahanap? At anong klaseng trabaho ng kasambahay ang nagkakahalaga ng ganoong kalaki? Ibinaba niya ang tingin sa kanyang harapan. Sa ibabaw ng isang lumang karton na nagsisilbing lamesa, naroon ang huling piraso ng kanyang pagkain sa buong mundo. Isang nilagang itlog. Sa tabi nito, ang lukot na 20 pesos na natitira sa kanyang pitaka. At sa ilalim ng pitaka, ang papel na pinipilit niyang huwag pansinin sa loob ng 1 linggo, ang eviction notice. 2 buwan na siyang walang trabaho. 2 buwan nang kumakalam ang kanyang sikmura. Ang itlog na yon ang magiging almusal, tanghalian at hapunan niya ngayon. Bukas, wala na. Muling nag-ring ang kanyang cellphone. Isang text message. Ang address ng isang subdivision na naririnig lang niya sa mga mayayaman. 5 milyon. Ang perang iyon ay hindi lang pambayad sa upa ng kwarto. Mababayaran nito ang pagkakautang ng kanyang mga magulang sa probinsya. Mapapa-opera nito ang kanyang amang may sakit. Makakapagsimula siya ng bagong buhay. Hindi niya alam kung anong uri ng panganib ang papasukin niya. Baka isa itong scam o baka mas malala pa. Pero mas nakakatakot ang manatili sa kwartong ito, yakap ang kumakalam na tiyan at ang kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang binalatan ang itlog. Bawat kagat ay ninamnam niya na para bang ito na ang huling disenteng pagkain na matitikman niya. Pagkatapos, tumayo siya, isinuot ang kanyang nag-iisang disenteng bestida na ilang beses nang tinahi at lumabas ng pinto. Wala nang mas masahol pa sa kalagayan niya ngayon. Oras na para sumugal. Ang laki ng gate ay tila mas mataas pa sa kanyang mga pangarap. Gawa sa itim na bakal na may mga gintong palamuti, dahan-dahan itong bumukas ng walang ingay. Pakiramdam ni Erica ay lumiliit siya habang naglalakad sa malawak na hardin. Ang bahay sa dulo ng daan ay hindi bahay. Isa itong mansyon. Isang unipormadong guard ang sumalubong sa kanya at magalang siyang sinamahan papasok. Ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa kanyang balat. Ang sahig ay sobrang kintab na halos nakikita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng payat, balat kayumanggi at halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Pinaupo siya sa isang sofa na mas malambot pa sa kanyang kama. Ilang minuto siyang naghintay, pinipigilan ng sarili na hawakan ang mga mamahaling palamuti sa paligid. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng yaman. "Ikaw si Erica?" Isang babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Perpekto ang kanyang ayos mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mga kuko. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na mukhang mas mahal pa sa lahat ng damit na pag-aari ni Erica. "Ito si Ma'am Jade." Tumayo si Erica. "Opo, ma'am." Hindi ngumiti si Jade.
Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na bibilhin. Maupo ka. Umupo muli si Erica. Lalong kinakabahan. Naupo si Jade sa tapat niya. Alam kong nagtataka ka kung bakit ganoon kalaki ang inaalok kong sahod. Hindi sumagot si Erica. Tumango lang siya. Simple lang ang dahilan, sabi ni Jade, habang ang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. Hindi ito ordinaryong trabaho ng kasambahay. Hindi ka maglalaba, hindi ka maglilinis, hindi ka magluluto. Ang tanging gagawin mo ay manirahan dito, kumain ng masusustansyang pagkain at sundin ang lahat ng sasabihin ko. Lalong kumunot ang noo ni Erica. Anong klaseng trabaho iyon? May problema kami ng asawa ko, si Jackson. Pagpapatuloy ni Jade, tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Gusto naming bumuo ng pamilya. Gusto kong magkaanak, Erica. Huminga ito ng malalim. Pero hindi ko kaya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Erica. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang desperasyon na nakatago sa likod ng kanyang karangyaan. Kailangan ko ng tulong mo. Nanuyo ang lalamunan ni Erica. Hindi niya maintindihan kung saan patungo ang usapang ito. Lumapit si Jade sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo. At doon, sinabi nito ang mga salitang babago sa takbo ng buhay ni Erica magpakailanman. Gusto kong dalhin mo sa sinapupunan mo ang anak namin ni Jackson. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Anak, mula sa asawa ko. Paglilinaw ni Jade na para bang nagpapaliwanag ng isang simpleng business proposal. Bibigyan ka namin ng 5 milyong piso. Kapag naipanganak mo na ang bata, ibibigay mo siya sa amin. At malaya ka nang umalis dala ang pera. Walang obligasyon, walang koneksyon. Isa itong transaksyon, Erica. Isang kasunduan. Nagsimulang umikot ang paningin ni Erica. Nababaliw na ba ang babaeng ito? Ito ba ang trabaho? Ang maging isang incubator? Isang surrogate? Alam ko ang iniisip mo, sabi ni Jade, na tila nababasa ang kanyang isip. Pero isipin mo ang pera, Erica. 5 milyon. Mababago niyan ang buhay mo at ng pamilya mo. 1 taon lang ng buhay mo ang kapalit. Nanginginig ang mga kamay ni Erica. Ang gutom na kanina niyang nararamdaman ay napalitan ng matinding pagkahilo. Kinuha ni Jade ang isang makapal na folder mula sa lamesa. Inilapag niya ito sa harapan ni Erica. Isang kontrata. Nandyan ang lahat ng detalye, sabi ni Jade. Basahin mo. Ipakita mo sa abogado kung gusto mo. Pero ang alok ko ay mananatili. Tumayo na si Jade. Senyales na tapos na ang kanilang usapan. May 1 linggo ka para magdesisyon. Pagkatapos niyan, hindi ko na kailangan ng serbisyo mo. Ang bigat ng katahimikan ang laging sumasalubong kay Jackson sa tuwing uuwi siya sa kanilang bahay. Isang katahimikan na malamig, malawak, at puno ng mga bagay na hindi masabi. Kahit gaano karami ang mga ilaw na nakabukas, palaging may dilim na nananatili sa mga sulok ng mansyon. Naabutan niya si Jade sa kanilang kwarto, kalmadong nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. You're home early, sabi nito. Hindi pinansin ni Jackson ang pagbati. Inihagis niya ang kanyang briefcase sa isang upuan at hinarap ang asawa. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. May tumawag sa akin kanina. Simula niya, ang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. Si Attorney Mendoza, pinapabasa niya sa akin ang isang kontrata na ipinagawa mo raw. Isang kontrata para sa isang babaeng nagngangalang Erica. Hindi na tinag si Jade. Ipinagpatuloy nito ang pag-aayos ng mga bulaklak. Oh, that. Mabilis pala siyang kumilos. So, what do you think? What do I think? Tumaas ang boses ni Jackson. Hindi niya napigilan. Ano sa tingin ko, Jade? Nababaliw ka na ba? Anong kabaliwan to? Sa wakas ay humarap ito sa kanya.
Ang mga mata nito ay walang emosyon na lalong nagpagalit kay Jackson. It's not madness, Jackson. It's a solution. Ang solusyon sa problema natin. Problema? Ang solusyon mo ay ang bumili ng isang bata? Sigaw niya. Magbabayad tayo ng isang desperadong babae para lang magpabuntis sa akin? Para lang dalhin ang anak ko? Anong klase tayong mga tao, Jade? Anong klase kang asawa? Isang asawang desperado. Ganti ni Jade. Ang boses nito ay tumaas na rin sa unang pagkakataon. Isang asawang pagod ng marinig sa lahat na bakit hindi pa kayo magkaanak. Isang asawang gustong bigyan ka ng pamilya. Napahilamos ng kamay sa mukha si Jackson. Hindi ito ang paraan. Immoral to. Immoral? Tumawa si Jade nang walang kagalakan. Mas immoral ba ito kaysa sa manatili sa isang kasal na walang pagmamahal? Mas immoral ba ito kaysa sa pag-uwi mo gabi-gabi sa isang bahay na parang libingan? Natigilan si Jackson. Ang mga salita nito ay tumama na parang sampal. Lumapit si Jade sa kanya. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at mapanlinlang. Isipin mo, Jackson, isang anak. Magkakaroon ng saysay ang lahat ng ito. Babalik tayo sa dati. Walang babalikan, Jade. Mahinang sabi ni Jackson. Sa isang saglit, habang nakatitig siya sa perpektong mukha ng kanyang asawa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Sila, 10 taon na ang nakalipas, masaya sa loob ng isang maliit na apartment. Nagtatawanan habang nagluluto ng instant noodles dahil iyon lang ang kaya nilang bilhin. Ang ngiti ni Jade noon. Totoo, ang mga mata nito, may buhay. Saan napunta ang babaeng yon? Saan sila nagkamali? Tila nabasa ni Jade ang kanyang iniisip. Ang mga mata nito ay biglang lumambot. Isang pamilyar na taktika na alam na niya. Jackson, naalala mo ba noong halos mawala na sa'yo ang lahat? Mahinang tanong nito. Ang tanong na yon, palagi na lang yon ang barahan niya. Ang alas na kailanman ay hindi niya matatalo. Ang kumpanya mo, ang pangarap mo, sino ang tumulong sa'yo? Sino ang sumalo sa'yo noong lahat sila ay tinalikuran ka na? Pagpapatuloy nito, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi sumagot si Jackson. Mariin lang siyang napapikit. Ang daddy ko, Jackson. Ang pamilya ko. Bulong ni Jade. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Isinugal niya ang lahat para sa'yo. Para sa atin. At ito lang ang hinihiling ko. Isang anak. Para maging buo tayo. Hindi tayo mabubuo ng isang bata. Jade! Sabi ni Jackson. Ang boses ay basag. Dahil matagal na tayong wasak. Kaya nating ayusin. Giit ni Jade. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Kailangan lang natin ng isang bagay na magbubuklod sa atin. Isang bagong simula. Huminga ng malalim si Jackson. Ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ito ang gintong posas na nakakabit sa kanyang mga kamay. Ang utang na loob na habang buhay niyang babayaran. Paano niya tatanggihan ang babaeng ang pamilya ay sumagip sa kanya mula sa bingit ng kabiguan? Paano niya tatalikuran ang kasunduan na hindi nakasulat sa kahit anong papel? Utang na loob ang pinag-uusapan natin dito. Jade, hindi pag-ibig. Halos pabulong niyang sabi. At lalong hindi isang bata na gagamitin nating panakip-butas. Binitawan siya ni Jade. Ang lambot sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng malamig na determinasyon. Kung ganoon, isipin mo na lang na isa rin itong bayad utang, Jackson. Ito lang ang hinihiling ko sa'yo kapalit ng lahat. Isang anak. Para sa pamilyang sinagip ng pamilya ko. Hindi ba't katumbas naman iyon ng lahat ng ibinigay namin sa'yo? Wala nang masabi si Jackson. Wala na siyang lakas na makipagtalo pa. Tinalo na naman siya. Tinalikuran niya si Jade at walang salitang lumabas ng kwarto. Dumiretso si Jackson sa kanyang maliit na opisina sa loob ng bahay. Ang nag-iisang lugar kung saan pakiramdam niya ay nakakahinga siya.
Kumuha siya ng isang baso at nagsalin ng mamahaling alak. Nilagok niya ito ng isang beses. Ang anghang nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, pero hindi nito kayang pawiin ang pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanilang wedding picture na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. 2 taong nakangiti sa kamera. Siya, puno ng pag-asa. Si Jade, masaya at totoo. Ngayon, ang litratong yon ay parang larawan ng 2 estranghero. Isang paalala ng isang buhay na matagal nang nawala. Alam niyang hindi na niya mahal si Jade. Marahil ay matagal na. Ang natitira na lang ay responsibilidad, pagkakasala, at ang walang katapusang utang na loob. At ngayon, dahil sa utang na yon, masasadlak sila sa isang kasinungalingan na mas malaki pa sa kanilang pekeng pagsasama. Isasama nila ang isang inosenteng babae at lilikha sila ng isang batang isisilang sa isang tahanang walang pagmamahal. Tinungga niyang muli ang alak sa baso. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at bumalik sa kwarto. Naabutan niya si Jade na nakaupo sa gilid ng kama, kalmadong naglalagay ng lotion sa mga kamay na para bang walang nangyaring tensyon sa pagitan nila kanina. Tumayo si Jackson sa paanan ng kama, pinagmamasdan ang babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. Ngayon, isa na lang siyang estranghera na kasama niya sa iisang bubong. Isang kasosyo sa isang depektibong kontrata na tinatawag nilang kasal. Wala nang saysay ang pagtatalo, palagi siyang talo. Fine, sabi ni Jackson. Ang boses niya ay walang buhay. Sumusuko. Gawin mo ang gusto mo. Tumingin sa kanya si Jade. Sa isang saglit, naghintay si Jackson ng kahit anong emosyon. Pasasalamat, saya, o kahit awa. Pero wala. Ang nakita lang niya ay ang malamig na kumpirmasyon ng isang tagumpay. Nag-iwas ng tingin si Jackson. Pero tandaan mo, Jade, dagdag niya, ang bawat salita ay mabigat. Hindi nito maaayos ang problema natin. Hindi sumagot si Jade, pero isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang namangiti na nagsasabing nakuha na niya ang gusto niya. Para kay Jackson, ang ngiting iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw o sampal. Tinalikuran niya ito at humiga sa kanyang parte ng kama, nakatalikod sa asawa. Ang distansya sa pagitan nila sa malawak na kama ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin. Ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata, pero alam niyang hindi siya dadalawin ng antok. Paano ka matutulog kung ang buhay mo ay isang bangungot na kailangan mong harapin ng gising? Sa loob ng isang linggo, paulit-ulit na binasa ni Erica ang kontrata hanggang sa halos makabisado na niya ang bawat salita. Bawat gabi, ipinipikit niya ang kanyang mga mata at nakikita niya ang 2 imahe. Ang mukha ng kanyang amang may sakit na nangangailangan ng operasyon at ang mukha ni Ma'am Jade, malamig at naghihintay ng desisyon. Sa huling araw, pumirma siya. Ang bigat ng dulo ng panulat sa papel ay parang bigat ng kanyang kaluluwa. Isang itim at makintab na sasakyan ang sumundo sa kanya sa eskinita. Habang nililisan niya ang maliit na kwartong naging kulungan niya sa loob ng maraming buwan, wala siyang naramdamang lungkot. Tanging ang lamig ng takot at ang kaunting kislap ng pag-asa para sa perang ipinangako. Pagdating niya sa mansyon, si Jade mismo ang sumalubong sa kanya. Mas formal ito ngayon, mas tila isang amo. Mabutit nakapagdesisyon ka, sabi nito, walang ngalangiti. Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging tirahan mo. Dinala siya ni Jade sa isang kwarto sa 2 palapag na mas malaki pa sa dating tinutuluyan ni Erica. May sarili itong banyo na may bathtub, isang malambot na kama na parang ulap, at isang bintanang tanaw, ang malawak na hardin. Maganda, malinis, pero parang isang mamahaling hawla.
Ito ang magiging kwarto mo. Sabi ni Jade, ang mga pagkain mo ay ihahatid dito. May listahan ako ng mga dapat at hindi mo dapat kainin. Susundin mo iyon ng walang tanong. Naglabas si Jade ng isang papel, isang schedule. Ito ang magiging araw-araw na gawain mo. Oras ng pagkain, oras ng pag-inom ng vitamins, oras ng ehersisyo, at oras ng pahinga. Bawal kang lumabas ng bahay nang hindi ko alam. Bawal kang gumamit ng cellphone para tumawag sa labas. Kung kailangan mong kausapin ang pamilya mo, dadaan muna sa akin. Malinaw ba? Tumangulang si Erica. Pakiramdam niya ay isa siyang produkto na maingat na inaalagaan para masigurong maganda ang kalidad. Mamayang gabi, dito ka na maghahapunan, kasama namin ni Jackson, sabi ni Jade bago tumalikod. Gusto kong masanay na siya sa presensya mo. At naiwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na kwart. Ang hapagkainan ay mahaba, gawa sa madilim na kahoy na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. 3 lang sila, pero ang distansya sa pagitan ng kanilang mga upuan ay napakalayo. Nasa kabisera si Jade, kalmado at kontrolado. Nasa kanang bahagi naman si Erica, hindi mapakali sa kanyang upuan. At ilang sandali pa, pumasok na ang lalaking laman lang ng kanyang imahinasyon sa nagdaang linggo, si Sir Jackson. Mas matangkad ito kaysa sa inaasahan niya. Mayroon itong seryosong mukha, ngunit ang mga mata nito ay tila may lungkot na dinadala. Nang magtama ang kanilang mga paningin sa isang saglit, siya ang unang umiwas. Isang kuryente ng hiya at kaba ang dumaloy sa buong katawan ni Erica. Ito ang lalaki. Ito ang asawa ni Ma'am Jade. Ito ang... Hindi niya kayang tapusin ang nasa isip niya. Naupo si Jackson sa kaliwang bahagi ng lamesa, sa tapat mismo ni Erica, ni hindi man lang ito tumingin sa kanya. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig sa loob ng ilang minuto. Ang katahimikan ay nakakabingi. Halos hindi malunok ni Erica ang pagkain. Bawat subo ay parang may kasamang tinik. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong ni Jade, bumasag sa katahimikan. "Pagod," maikling sagot ni Jackson. Ang mga mata ay nakatuon lang sa kanyang plato. Walang nang sumunod na usapan. Napayuko na lang si Erica. Pinipilit ubusin ang pagkain na para bang iyon ang pinakamahirap na gawain sa buong mundo. Nararamdaman niya ang titig ni Jade at nararamdaman niya ang pag-iwas ni Jackson. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili nilang tahanan. Isang multo na may napakabigat na misyon. Nang matapos ang hapunan, mabilis na tumayo si Jackson. "Aakyat na ako. Marami pa akong tatapusin," sabi nito, at umalis nang hindi man lang lumingon. "Sige na, Erica. Bumalik ka na sa kwarto mo," utos ni Jade. Mabilis na tumayo si Erica at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang silid. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya dito at napahawak sa kanyang dibdib. Humihingal siya na para bang galing sa isang karera. Iyon na yata ang pinakamahabang hapunan sa buong buhay niya. Nakahiga si Erica sa malambot na kama, pero hindi siya mapakali. Ang lahat ng nangyari ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang kontrata, ang mga patakaran, ang nakakabininging hapunan, ang malungkot na mga mata ni Sir Jackson. Tama ba ang desisyon niya? Kakayanin niya ba ito? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-alinlangan siyang tumayo. Sino naman ang kakatok sa ganoong oras ng gabi? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Sir Jackson. May hawak na isang baso ng gatas. Nagulat si Erica. Muli, nagtama ang kanilang mga mata. At muli, pareho silang mabilis na umiwas. "Para sa'yo," sabi ni Jackson. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Iniabot nito ang baso kay Erica. Pampatulog. Nag-aalangan man ay kinuha ni Erica ang baso. Mainit pa ito. Ang init ay gumapang mula sa baso
papunta sa kanyang nanginginig na mga kamay. "Salamat po, sir," nauutal niyang sabi. Akala niya ay aalis na ito, pero nanatili itong nakatayo roon, nakayuko, tila may gusto pang sabihin. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalita itong muli. Ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Erica. Pasensya na sa lahat ng ito. At bago pa man makasagot si Erica, mabilis na itong tumalikod at naglakad palayo. Naiwan siyang nakatayo doon, hawak ang mainit na baso ng gatas. Ang puso niya ay biglang kumakabog nang hindi niya maintindihan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang routine para kay Erica. Gigising siya sa umaga, kakain ng almusal na inihanda para sa kanya. Laging may prutas at gulay, walang alat, walang tamis. Iinumin niya ang kanyang mga vitamins. Maglalakad-lakad siya sa hardin sa loob ng eksaktong 30 minuto. Kakain ng tanghalian, matutulog sa hapon, kakain ng hapunan, at matutulog sa gabi. Ang buhay niya ay isang schedule na isinulat ni Jade. Pakiramdam niya ay isa siyang alagang hayop o isang halaman na kailangang diligan sa tamang oras para mamunga. At pagkatapos, dumating ang mga gabi na kinatatakutan niya. Ang mga gabing minarkahan sa kalendaryo ni Jade. Ang procedure, sabi nga sa kontrata, ang unang pagkakataon ay ang pinakamahirap. Pinapunta siya ni Jade sa isang kwarto na hindi pa niya napapasukan, malamig sa loob. Kulay puti ang lahat, parang sa isang ospital. May isang malaking kama sa gitna. Walang palamuti, walang buhay. "Maghintay ka rito," sabi ni Jade, bago siya iwanan at isara ang pinto. Naupo si Erica sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay habang yakap ang sarili. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya, hindi ng damit, kundi ng kanyang pagkatao. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto at pumasok si Jackson. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sahig, sa dingding, kahit saan, huwag lang sa kanya. Pakiramdam ni Erica ay pareho silang bilanggo sa sitwasyong yon. Walang nagsalita. Humiga si Erica at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Hinintay niya ang mangyayari. Naramdaman niya ang paglubog ng kama nang umupo ito sa tabi niya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. "Pasensya na," bulong ni Jackson. Ang boses ay puno ng hiya. "Erica, I'm sorry." Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang yon. "Pasensya na." "Sorry." Ang paghingi nito ng tawad ang nagpabago sa lahat. Hindi na niya naramdaman na isa siyang bagay. Naramdaman niyang isa siyang tao na kasama sa isang napakahirap na sitwasyon, kasama ang isang lalaking nahihihiya at nasasaktan din. Sa gabing iyon, walang romansa, walang pagmamahal, tanging 2 taong pinag-isa ng isang desperadong kasunduan na parehong naghahangad na sana ay nasa ibang lugar na lang sila. Ang mga sikretong pag-uusap nila ay nagsimula sa maliliit na bagay. Isang gabi, habang nanonood ng TV si Erica sa kanyang kwarto, may kumatok. Si Jackson, may dala itong isang maliit na paper bag. "Alam kong hindi kasama to sa diet mo," sabi nito. Iniabot sa kanya ang bag. "Pero nakita ko sa kusina. Baka gusto mo." Nang buksan ni Erica, laman yon ay isang supot ng chichirya at isang supot ng chichirya at isang bar ng tsokolate. Ang mga pagkaing mahigpit na ipinagbabawal ni Jade. Napatingin si Erica kay Jackson gulat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. "Salamat po, sir." Umiling ito, at sa ilalim ng madilim na ilaw ng kwarto, nakita ni Erica ang isang pahiwatig ng nangiti rin sa mga labi nito. "Jackson na lang, kapag tayong dalawa lang." Mabilis na isinara ni Erica ang pinto. Matapos itong umalis, kinakabahan siyang baka may makakita sa kanila. Umupo siya sa sahig
at dahan-dahang binuksan ang supot ng chichirya. Bawat kagat ay parang isang maliit na rebellion. Isang sikretong ibinahagi nilang dalawa lang. Isang gabi, hindi siya makatulog. Masyadong malambot ang kama. Masyadong tahimik ang kwarto. Masyadong magulo ang isip niya. Bumaba siya para kumuha ng tubig at naisipang lumabas sandali sa hardin. Ang hangin sa labas ay malamig. Ang langit ay puno ng bituin. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Hindi ka rin makatulog? Halos mapatalon si Erica sa gulat. Nakatayo sa dilim si Jackson. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanya. "Sa Sir Jackson," nautal niyang sabi. "Jackson lang," paalala nito. Lumapit ito at sumandal sa pader na katabi niya. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto, parehong nakatingin sa kalangitan. "Anong gagawin mo sa pera, Erica?" tanong ni Jackson. Ang boses ay mahina. Nagulat si Erica sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga plano. "Iipapa-opera ko po ang tatay ko," sagot niya. "At bibili ako ng maliit na bahay para sa kanila. At siguro, magtatayo ako ng maliit na karinderya." Simple lang ang mga pangarap niya. Tumingin sa kanya si Jackson. Sa dilim, hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito, pero naramdaman niya ang bigat ng titig nito. "Masarap ka bang magluto?" Tumango si Erica, medyo nahihiya. "Adobo po ang specialty ko." Isang mahinang tawa ang kumawala kay Jackson. Isang tunay na tawa. Nagulat si Erica. Ngayon niya lang ito narinig tumawa. "Adobo? Minsan mas gusto ko na lang ng simple." May lungkot sa huling sinabi nito na tumagos sa puso ni Erica. Sa sandaling iyon, hindi ito ang amo niya. Hindi ito ang asawa ni Ma'am Jade. Isa lang itong lalaki na tila nalulunod din sa sarili niyang buhay. Ang maliliit na pag-uusap na yon ay naging mas madalas. Kapag nasa trabaho si Jackson at wala sa bahay si Jade, nagkikita sila sa kusina, nagkakape, nagkwekwentuhan ng mga bagay na walang kabuluhan. Isang hapon, habang kumukuha ng tubig si Erica, pumasok si Jackson sa kusina. "May nakakatawa akong napanood kagabi," sabi ni Jackson nakangiti. "Ano po yon?" tanong ni Erica. "Isang pusa na tumutugtog ng piano," sabi nito, at ginaya pa ang pagpindot sa mga teklado. Hindi napigilan ni Erica ang matawa. Malakas. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. At nakita niyang tumawa rin si Jackson. Ang mga mata nito ay nagliliwanag. Sa gitna ng kanilang tawanan, hindi nila namalayan ang pagdating ng isa pang tao sa pintuan ng kusina. "Mukhang nagkakasiyahan kayo." Ang boses ni Jade ay parang yelo. Agad na namatay ang kanilang mga ngiti. Agad na bumalik ang tensyon sa hangin. Tiningnan ni Jade si Jackson. Pagkatapos ay si Erica. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng hinala. "Jackson, may meeting ka, hindi ba? At ikaw, Erica, hindi ba't oras na ng pahinga mo?" Walang salitang umalis si Jackson. Mabilis namang nagpaalam si Erica at halos kumaripas ng takbo, pabalik sa kanyang kwarto. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng makaramdam ng pagbabago si Erica sa kanyang katawan. Madali siyang mapagod. Lagi siyang nahihilo tuwing umaga. May hinala na siya. Isang hinala na sabay nagbibigay sa kanya ng saya at takot. Isang gabi, pasikreto siyang kinausap ni Jackson. "May dala ako para sa'yo," sabi nito, at iniabot sa kanya ang isang maliit na paper bag. Hindi ito pagkain, isang pregnancy test. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Jackson at may pinuntahang meeting si Jade, nanginginig ang mga kamay na ginamit ni Erica ang test. Naupo siya sa malamig na sahig ng kanyang maluhong banyo. Hinihintay ang resulta. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos, lumabas na ito. 2 linya. Positibo. May buhay sa loob niya.
May isang maliit na pusong tumitibok kasabay ng kanya. Isang bahagi niya at isang bahagi ni Jackson. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang ngamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, kasabay ng isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang saya ay mabilis na hinalinhan ng takot. Totoo na ito, ang nasa kontrata ay nagkatotoo na at ang batang ito ay hindi sa kanya. Hawak niya ang pregnancy test, isang pirasong plastik na naglalaman ng buong kinabukasan niya. Ang tanong ay, kanino niya unang sasabihin? Sa babaeng nagbayad sa kanya? O sa lalaking ama ng dinadala niya? Ang tagumpay ay may lasa. At para kay Jade, ang lasa nito ay ang 2 pulang linya sa isang pirasong plastik na nanginginig na iniabot sa kanya ni Erica. Hindi niya niyakap ang babae. Hindi siya ngumiti. Kinuha niya ang pregnancy test mula sa kamay nito na para bang isa itong resibo. Tinitigan niya ito ng matagal. Positibo. Magaling, sabi ni Jade. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ginawa mo ang trabaho mo. Sa wakas. Pagkatapos ng maraming taon ng pagkabigo, ng mga pabulong na tanong mula sa mga kamag-anak, ng mga mapanghusgang tingin mula sa ibang mga asawa. Sa wakas, magkakaanak na siya. Magpahinga ka na sa kwarto mo, utos niya kay Erica. Mula na ngayon, doble ang pag-iingat na gagawin mo. Ang dinadala mo ay hindi biro. Pag-aari ko yan. Nang makaalis na si Erica, saka lang pinakawalan ni Jade ang isang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Napangiti siya. Isang nangiting matagumpay, isang nanangiting para sa sarili niya lang. Ang unang ginawa niya ay tawagan ng ina ni Jackson. Hello, tita. Bati niya sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pinatamis na tuwa. May maganda po akong balita. Magkakaapo na po kayo. Yes, tita. Buntis po ako. Sadyang hindi niya binanggit ang pangalan ni Erica. Sa kwentong ito, sa publiko, siya ang bida. Siya ang ina. Ang babaeng yon ay isa lamang kasangkapan, isang incubator na malapit nang makalimutan. Ang kagalakan ni Jade ay nagsimulang magkaroon ng lamat nang mapansin niya ang mga pagbabago kay Jackson. Hindi na ito umiiwas sa hapagkainan. Sa halip, madalas nitong tanungin si Erica, "Kumusta ang pakiramdam mo? O may kailangan ka ba?" Mga simpleng tanong. Pero para kay Jade, ang mga ito ay parang maliliit na karayom. Isang beses, nakita niyang si Jackson mismo ang nag-abot ng isang baso ng tubig kay Erica dahil bahagya itong umubo. Isang maliit na bagay, ngunit sa mga mata ni Jade, iyon ay isang eksena ng pag-aalaga na dapat ay para sa kanya. Ang pagdududa ay isang halimaw. Kapag pinakain mo, lumalaki ito. At pinakain ito ni Jade gabi-gabi. Nang makatulog si Jackson, kinuha niya ang cellphone inyong nito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang mga mensahe. Walang kahina-hinala. Puro tungkol sa trabaho. Pero sa isip ni Jade, baka binubura lang niya. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon. Perpekto pa rin. Maganda. Mayaman. Pero bakit tila mas may kislap ang mga mata ng kasambahay na yon? Bakit tila mas masaya ito? Pagkatapos ay nakita niya si Erica na naglalakad sa hardin. Hawak ang tiyan nito na bahagya ng umuumbok. Isang imahe ng pagiging ina. Isang imahe ng pagkababae na ipinagkait sa kanya. At sa isang iglap, bumalik ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. 10 taon na ang nakalipas. Siya, mas bata, takot na takot, nakaupo sa isang malamig na upuan sa isang maliit at tagong klinika. Ang amoy ng alkohol ay nanunuot sa kanyang ilong. Hindi si Jackson ang ama. Isang pagkakamali. Isang pagkakamaling maaring sumira sa kanyang kinabukasan kasama ang lalaking pakakasalan niya, ang lalaking mayaman at may pangalan. Si Jackson. Ang tiket niya palabas sa simpleng buhay. Ang pangarap niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan
May buhay doon. Ngunit ang buhay na yon ay isang hadlang, isang malaking pagkakamali. "Handa ka na ba, miss?" Tanong ng isang babaeng nakamaskara. Pumikit si Jade. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. "Opo," bulong niya. "Gawin niyo na." Ang sakit. Ang sakit na naramdaman niya pagkatapos ay hindi lang pisikal. Isang kirot sa kanyang kaluluwa na hindi na kailanman nawala. At ang mas masakit pa, iyon pala ang magiging una at huling pagkakataon niya. Ang komplikasyon mula sa sikretong yon ang naging hatol sa kanya. Hindi na siya magkakaanak. Ang sikretong yon ang naging pundasyon ng kanyang kasal kay Jackson. Isang kasinungalingan. At ang kasinungalingang yon ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat. Makuha lang ang pamilyang pinangarap niya, kahit sa paraang hindi tama. Ang pagtunog ng cellphone sa ibaba ang nagpabalik kay Jade. Sa kasalukuyan, pinunasan niya ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ang alaala ay nag-iwan ng pait sa kanyang dila. Dahan-dahan siyang bumaba. Narinig niyang may nag-uusap sa sala. Mahina. Halos pabulong. Itinago niya ang sarili sa likod ng pader sa may hagdanan. Si Jackson at si Erica. "Hindi ka dapat napapagod," narinig niyang sabi ni Jackson. "Hayaan mo na ang mga gamit na yan, ako na ang mag-aakyat." "Na nakakahiya naman po, Sir Jack." "Jackson," pagtatama nito. Ang tono ay malambing. "Mag-iingat ka palagi para sa inyo ng baby." Napatakip ng bibig si Jade. Para sa inyo ng baby. Ang pag-aatubili ni Jackson bago sabihin ang salitang baby. Sa pandinig ni Jade, para itong isang bomba na sumabog ng walang ingay. Sa kanyang isipan, ang dapat sanang sasabihin nito ay, "Mag-iingat ka palagi." Para sa ting dalawa, isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng selos at galit na matagal nang natutulog. Hindi ito tungkol sa bata lang. Hindi na. Tungkol na ito sa kanya. Tungkol na ito sa pag-aari. Si Jackson ay asawa niya. Ang bata sa sinapupunan ni Erica ay anak niya. Pag-aari niya silang pareho. At hindi siya papayag na ang isang hamak na kasambahay, isang babaeng binayaran niya, ay agawin ang lahat ng dapat ay sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim ng hagdanan. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ngumiti siya. Pero hindi ito ang namangiti ng isang masayang ina. Ito ang nangiti ng isang halimaw, nakakagising lang. Ang mansyon ay naging isang teatro ng pagkukunwari. Pinapanood ni Jackson si Jade habang inaasikaso nito si Erica. Dinadalhan ng prutas. Pinapaalalahanan sa pag-inom ng vitamins. Kung titingnan ng isang estranghero, si Jade ay isang perpektong asawa na nag-aalaga sa babaeng nagdadala ng pinakamahalaga nilang yaman. Pero alam ni Jackson ang totoo. Nakikita niya ang posesibong titig ni Jade. Naririnig niya ang diin sa bawat salita nito na nagsasabing, "Akin yan." Si Erica ay hindi isang partner sa kasunduan. Isa siyang magandang lalagyan na kailangang ingatan. Lalo siyang nag-alala para kay Erica. Ang dating ngiti nito ay napalitan ng maingat na pag-iwas. Ang dating gaan sa pakiramdam ay napalitan ng takot. Si Erica ay naging isang bilanggo sa sarili nitong katawan sa loob ng isang bahay na puno ng tensyon. Isang gabi, habang paakyat si Jackson sa kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Jade mula sa loob ng library. Hindi ito ang karaniwang kalmado at kontroladong boses. Ito ay basag at puno ng panik. "Anong ibig mong sabihin na wala ng paraan?" Narinig niyang sabi ni Jade sa kausap nito sa telepono. "Dad, kailangan nating gumawa ng paraan. Paano na ang mga utang? Malapit na silang maningil." Natigilan si Jackson sa labas ng pinto. Nagpatuloy si Jade. Hindi alam na may nakikinig. Hindi pwedeng malaman ni Jackson to. "Dad, please,
Wala na tayong pera, Dad. Bangkarote na tayo. Ang salitang bangkarote ay tumama kay Jackson na parang kidlat. Hindi maaari. Ang pamilya ni Jade, ang isa sa mga pinakamatatag na negosyo sa bansa? Imposible. Dahan-dahan siyang umatras, hindi gumagawa ng ingay. Bumalik siya sa sala, naupo sa dilim, at sinubukang iproseso ang narinig. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka may ibang konteksto ang usapan. Pero ang takot sa boses ni Jade, iyon ay totoo. Kinabukasan hindi mapakali si Jackson sa opisina. Ang mga salita ni Jade ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang malaking bangko. "Pare, kamusta?" Bati niya. Pagkatapos ng ilang minutong kumustahan, diretsahan niyang tinanong. "May itatanong sana ako. Confidential lang. Tungkol sa kumpanya ng pamilya ni Jade." Natahimik ang kaibigan niya sa kabilang linya. "Bakit mo natanong, Jack?" "Kailangan ko lang malaman. May problema ba sila?" Pagpipilit ni Jackson. Isang mabigat na buntong hininga ang narinig niya. Matagal nang may problema ang kumpanya nila, Jack. Malaki ang pagkakautang. Akala ko alam mo. Ang kumpirmasyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ibinaba niya ang tawag, nakatitig sa kawalan. Lahat ng ito, isang kasinungalingan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, determinado siyang hanapin ang katotohanan. Hinintay niyang maligo si Jade bago siya pumasok sa personal study nito, isang lugar na bihirang-bihira niyang pasukin. Naghahanap siya sa mga drawer, sa ilalim ng mga papel, at doon, sa pinakailalim na drawer ng lamesa nito, nakatago sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang makapal na folder. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Mga sulat mula sa bangko, mula sa mga suppliers, mula sa mga abogado. Lahat ay iisa ang sinasabi, demand letters, mga paniningil sa utang na milyon-milyon ang halaga. Ang iba ay may pulang tatak na. Final notice. Ang buong imperyo ng pamilya ni Jade ay gumuho na at itinago nila ito sa kanya. Isinara niya ang folder, ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa kanyang dibdib, isang mainit na apoy na hindi niya na kayang pigilan. Ito pala ang dahilan ng lahat, ang desperasyon, ang pagkapit sa kanya. At si Erica, biglang may isang katotohanang sumampal sa kanya nang mas malakas pa kaysa sa lahat. Isang katotohanang nagpabaliw sa kanya sa galit. Ang pera, ang 5 milyon. Naabutan niya si Jade sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang magazine. Itinaas nito ang tingin at ngumiti na para bang walang anumang problemang nangyayari sa mundo. "You're home," sabi nito. Hindi sumagot si Jackson. Naglakad siya papunta sa center table at malakas na inilapag ang folder. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nawala ang ngiti ni Jade. "Ano yan?" "Alam mo kung ano yan, Jade?" sabi ni Jackson. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Bakit hindi mo sabihin sa akin?" Sinubukan pa rin nitong magkunwari. "Business papers lang yan, Jackson. Huwag mo nang intindihin." "Business papers?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Jackson. "Bangkarote na kayo, Jade. Lubog sa utang. At nagawa mo pang magsinungaling sa akin araw-araw." Namutla si Jade. Wala na itong masabi. Lumapit si Jackson sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na tungkol sa negosyo ang galit niya. Hindi na tungkol sa pera. Tungkol ito sa panloloko na isinadlak nila sa isang inosenteng tao. Ang buong planong ito, ang pagkuha kay Erica, lahat to isang malaking kasinungalingan. Sigaw niya. Hinawakan niya ang lamesa, yumuko, para maging magkapantay ang kanilang mga mukha. At sa isang boses na halos pabulong pero puno ng matinding galit, ibinato niya ang tanong
Nababasag sa kanilang pekeng mundo. Nasaan ang 5 million pesos na pinangako mo kay Erica, Jade? Nasaan? Narinig ni Erica ang sigawan mula sa ibaba. Nakatakip ang mga kamay niya sa magkabilang tainga. Pero ang boses ni Sir Jackson na puno ng galit ay tumatagos pa rin. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita. Pero ang mga katagang kasinungalingan at pera ay paulit-ulit niyang naririnig. Pagkatapos ng isang malakas na sigaw, biglang tumahimik ang buong bahay. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay. Pinakiramdaman niya ang bawat tunog, mga yabag na papalapit sa kanyang pinto. Kumatok. Isang beses. Mahina. Hindi siya sumagot. Erica? Ang boses ni Jackson. Hindi na ito galit. Pagod na ito at basag. Dahan-dahan siyang tumayo at nanginginig na binuksan ng pinto. Ang itsura ni Jackson ay hindi niya malilimutan. Magulo ang buhok nito, ang mga mata ay namumula, at ang mamahalin nitong damit ay lukot na. Para itong isang taong kalalabas lang mula sa isang digmaan. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Naupo sila sa maliit na upuan sa loob ng kanyang kwarto. Siya sa isang silya, ito sa paanan ng kama. May ilang talampakang distansya sa pagitan nila, pero pakiramdam ni Erica ay isang malaking pader ang nakaharang. Lahat ng narinig mo, totoo. Simula ni Jackson, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang pamilya ni Jade, may problema sila sa pera. Malaki. Huminga ito ng malalim. Walang 5 milyon, Erica. Walang perang ipambabayad sa'yo. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Sa isang saglit, hindi ito naiintindihan ni Erica. Para siyang nakikinig sa isang wikang banyaga. Walang 5 milyon. Ang operasyon ni tatay, ang maliit na bahay, ang karinderya, ang lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng ilang buwan, gumuho sa isang pangungusap. Isang kasinungalingan lang ang lahat. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Sunod-sunod, tahimik. Pero ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa pera. Oo, kailangan niya ang pera. Pero mas masakit ang katotohanan sa likod nito. Ginamit lang pala ako, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Isa lang akong solusyon sa problema niya. Isang panakip butas. Tumingin siya kay Jackson. Ang mga mata ay puno ng luha at paghahanap ng sagot. Alam niyo po ba? To simula pa lang. Mabilis na umiling si Jackson. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Maniwala ka, Erica. Hindi ko alam. Pero pumayag po kayo, sabi ni Erica. Ang sakit ay nagiging galit. Pumayag kayong gawin akong isang incubator na may presyo. Isang bagay na pwedeng bilhin. Yumuko si Jackson, talo. Wala siyang maidepensa sa sarili. Sa sandaling iyon, nakita ni Erica ang tunay na Jackson. Hindi ang mayamang amo, hindi ang asawa ni Jade, kundi isang lalaking bilanggurin na puno ng pagkakasala. Doon na bumuhos ang lahat ng kanyang iyak. Isang iyak na puno ng pagod, pagkabigo at pagkalito. Dahan-dahan, lumapit si Jackson sa kanya. Umupo ito sa sahig sa kanyang harapan. Erica. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Erica. Sa sobrang gulat, hindi ito naiwas ni Erica. Ang init ng kamay nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na balat. Patawarin mo ako, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa ginawa sa iyo ni Jade. Patawarin mo ako dahil naging bahagi ako nito. Itinaas nito ang kanyang mukha para magkatinginan sila. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Ang kontratang ito, ang perang ipinangako. Matagal nang walang halaga sa akin, Erica. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay.
Ang mahalaga sa akin ay ang nangyayari sa atin. Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pag-uusap natin sa hardin, ang pagtawa mo sa kusina, ang pag-aalala ko sa'yo, sa inyo ng baby. Lahat yon totoo, Erica. Yun lang ang totoo sa bahay na to. Nakatitig lang si Erica sa kanya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, pero hindi na dahil sa sakit. Ngayon ay dahil sa pagkalito. Hindi na dahil sa kontrata, Erica. Sabi ni Jackson, ang boses ay naging isang desperadong bulong. Dahil mahal kita. Ang tatlong salitang yon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Napabitiw siya sa pagkakahawak nito. Umiling-iling siya. Hindi makapaniwala. Hindi po. Huwag po kayong magbiro ng ganyan. Sabi niya, umatras palayo. Naaawa lang po kayo sa akin. Dahil sa sitwasyon. Dahil sa pera. Hindi. Giit ni Jackson. Sinubukan siyang abutin muli. Hindi dahil sa awa. Mahal kita, Erica. Mahal kita dahil totoo ka. Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para huminga sa loob ng impyernong ito. Ang sinseridad sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Ngunit ang isip ni Erica ay masyadong magulo para tanggapin ito. Paano siya mamahalin ng isang taong tulad ni Jackson? Isang hamak na katulong na binayaran para maging surrogate. Imposible. Hindi po pwede. Iyon lang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig. Anong hindi pwede? Isang boses na malamig at matalim ang bumasag sa kanilang dalawa. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo doon si Jade. Hindi nila namalayan ang pagdating nito. Ang mukha nito ay kalmado, pero ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit, na mas masahol pa sa kahit anong sigaw. Ang tingin nito ay nakapako sa kamay ni Jackson na nakalahad pa rin, sinusubukang abutin si Erica. Naglakad ito papasok sa kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto ito sa pagitan nilang dalawa. Tumingin ito kay Erica, pagkatapos ay kay Jackson. Bitawan mo siya! Sigaw ni Jade, ang kalmadong maskara ay biglang nabasag. Tumingin ito kay Erica na para bang isa itong basura. Akin ang asawa ko. Sabi nito, dinuduro siya, at akin ang anak na dinadala niya. Ang mga sumunod na buwan ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Ang mansyon ay naging isang kaharian ng katahimikan. Si Jade, matapos ang gabing iyon, ay hindi na nagsalita. Ngunit ang kanyang pananahimik ay mas mabigat, mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Palagi siyang naroon sa mga sulok, isang anino na nagmamasid. Ang mga mata ay laging nakatuon sa lumalaking tiyan ni Erica. Isang tingin na nagsasabing, iniingatan ko lang ang pag-aari ko. Si Jackson naman ang naging kalasag ni Erica. Hindi na siya hinahayaan nitong kumain mag-isa. Palagi itong umuuwi ng maaga para sabayan siya. Kapag nakikita nitong papalapit si Jade, hahawakan nito ang kamay ni Erica sa ilalim ng lamesa, isang sikretong mensahe ng suporta. Siya ang nagdadala ng mga unan para sa likod ni Erica. Siya ang nagpapatugtog ng mahinang musika para raw maging kalmado ang baby. Hindi na nila pinag-usapan ang gabing iyon ng pag-amin. Hindi kailangan. Ang mga kilos ni Jackson ay sapat ng sagot. Habang lumalaki ang bata sa kanyang sinapupunan, lumalaki rin ang pagmamahal sa kanyang puso. Isang pagmamahal na ipinagbabawal, ngunit mas totoo kaysa sa kahit anong kontratang pinirmahan niya. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, isang matinding kirot ang gumising sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napadaing. Sinundan pa ito ng isa, mas malakas. Narinig ni Jackson ang kanyang ungol mula sa kabilang kwarto. Sa isang iglap, bumukas ang pinto niya. Erica? Anong nangyayari? Tanong nito. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Manganganak na yata ako, sabi ni Erica.
Habang pinipigilan ang isa pang paghilab ng kanyang tiyan, hindi na nagsalita si Jackson. Agad siyang kumilos. Binuhat siya nito ng walang kahirap-hirap at maingat na inilabas ng kwarto. Sumunod lang si Jade sa likuran nila. Ang mukha ay blanko, kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip para kay Erica. Ang mga ilaw sa ospital na masyadong nakakasilaw, ang amoy ng gamot, at ang sakit. Bawat hilab ay parang isang alon na gustong tumangay sa kanya patungo sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nawala. Ang kamay ni Jackson, mahigpit na nakahawak sa kanya. "Nandito lang ako, Erica." Paulit-ulit na bulong nito. "Huwag kang bibitaw. Kaya mo yan. Hindi kita iiwan." Ang boses nito ang naging angkla niya. Sa bawat sigaw niya, naroon ang boses nito na nagbibigay lakas. Siya ang kumausap sa mga doktor. Siya ang nagpunas ng pawis sa kanyang noo. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Jade, nakamasid lang. Isang manunood sa sarili niyang palabas. At pagkatapos, sa gitna ng isang huling makapangyarihang sigaw, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Lahat ng sakit ay biglang nawala. Lahat ng pagod ay napalitan ng isang damdamin na hindi maipaliwanag ni Erica. "It's a boy," sabi ng doktor. "A healthy baby boy." Inilapag ng nurse ang maliit na sanggol sa dibdib ni Erica. Ang liit-liit niya. Ang pula-pula pa ng kanyang balat. Ang kanyang mga daliri ay napakaliit. Napaka-perpekto. Napahawak si Erica sa kanyang bibig. Ang mga luha ng saya ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito ang anak niya. Ang anak nila. "Hi, baby!" Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot nitong pisngi. "Ako ang nanay mo." Lumapit si Jackson sa tabi niya. Ang mga mata ay namumula rin sa luha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng sanggol. "Ang galing mo, Erica," bulong niya. "Ang galing-galing mo." Sa sandaling iyon, wala nang kontrata, wala nang Jade. Tanging silang tatlo lang sa buong mundo. Isang ama, isang ina, at ang kanilang anak. "Anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ni Jackson. Ngumiti si Erica sa gitna ng kanyang mga luha. "Jimwell," sabi niya. "Pinagsamang pangalan ng lolo niya at ng tatay ko." "Jimwell," ulit ni Jackson. "Magandang pangalan." "Hello, Jimwell. Ako ang daddy mo." Ang sandaling iyon ng perpektong kaligayahan ay marupok. Hindi nila namalayan. Ang anino sa sulok ay nagsimula ng kumilos. Umalis si Jackson sandali para kausapin ang doktor. Dahil sa pagod, ipinikit ni Erica ang kanyang mga mata. Yakap-yakap pa rin si Jimwell. Ilang minuto lang. Ilang minutong pahinga lang. Iyon lang ang kailangan ni Jade. Isang nurse ang pumasok sa silid. "Ma'am Erica, kukunin na po muna namin si baby para sa initial check-up sa nursery," sabi nito ng may ngiti. Ito po ang standard procedure. Sa sobrang pagod, tumango na lang si Erica. Dahan-dahan niyang inabot ang anak sa nurse. "Sandali lang po yan. Ibabalik din namin agad," sabi ng nurse at lumabas na ng silid. Ipinikit muli ni Erica ang kanyang mga mata. Ang ngiti ay nananatili sa kanyang mga labi. Sa wakas, tapos na ang lahat. Sa wakas, pwede na silang magsimula. Ang sumunod niyang naalala ay ang paggising sa isang malakas na sigaw. Minulat niya ang kanyang mga mata. Si Jackson ay nakatayo sa tabi ng kama, kausap ang isa pang nurse. Ang mukha ni Jackson ay puno ng panik. "Anong ibig mong sabihin na wala sa nursery?" Narinig niyang tanong ni Jackson. Ang boses ay tumataas. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Erica. Napabangon siya. "Nasaan si Jimwell?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Napatingin sa kanya si Jackson. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na ayaw makita ng sinumang magulang. Purong takot.
Isang matandang head nurse ang nagmamadaling pumasok sa kwarto. Sir, ma'am, tiningnan po namin ang CCTV. Ang huling nurse na pumasok dito, hindi po namin siya staff. Kasabot po siya ng isang babae. Ang asawa niyo po, si Ma'am Jade. Sila po ang kumuha sa bata. Ang mundo ni Erica ay gumuho. Ang imahe ni Jade na kalmadong nakatayo sa sulok. Ang blangkong mukha nito, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi maaari. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Tumingin siya kay Jackson, na ngayon ay putlang-putla at hindi makapaniwala. Wala itong masabi. Tanging pag-iling lang ang naisagot nito sa kakanya. Isang pag-iling na puno ng desperasyon, isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Erica. Isang sigaw na puno ng sakit, takot at pagkawala. Isang sigaw ng isang ina na inagawa ng anak. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng ospital. Ang mundo ni Jackson ay gumuho sa isang sigaw ni Erica. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng mga nurse at tumakbo. Ang utak niya ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga paa. Jade! 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 Nasaan siya? Hinalughog ng security ng ospital ang bawat sulok. Tinawagan na niya ang pulis. Pero alam ni Jackson na masyadong mabagal ang lahat ng yon. Bawat segundong lumilipas, lalong lumalayo si Jade kasama ang kanyang anak. Anak niya, si Jimwell. Habang tumatakbo siya palabas ng ospital, papunta sa kanyang sasakyan, pilit niyang inaalala. Saan pupunta si Jade? Saan siya magtatago? Hindi sa bahay ng mga magulang niya. Iyon ang unang lugar na pupuntahan ng mga pulis. Hindi sa mga kaibigan niya. Masyadong maingay si Jade sa tagumpay niya para itago ito. Kailangan niya ng isang lugar na tahimik, isang lugar na personal, isang lugar na nakalimutan na ng lahat. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang lumang rest house ng pamilya ni Jade sa may kabundukan. Ang lugar kung saan sila madalas pumunta noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Isang lugar na matagal na nilang hindi binibisita. Isang lugar na perpekto para sa isang pagtatago. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Habang pinaaandar niya ang makina, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang biyahe paakyat ng bundok ay isang impyerno. Ang ulan ay lumakas, ginagawang ilog ang kalsada. Ang bawat liko sa matarik na daan ay isang panganib, ngunit wala nang mas mapanganib pa sa mga imaheng tumatakbo sa isip ni Jackson. Si Jimwell, ang kanyang maliit at inosenteng anak, nasa kamay ng isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng nawala na sa katinuan. Bakit hindi ko nakita? Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pinapalo ang manibela. Bakit hinayaan kong mangyari to? Ang pagkakasala ay parang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Kasalanan niya ito. Hinayaan niyang mabulok ang kanilang pagsasama. Hinayaan niyang lamunin ng desperasyon si Jade. Hinayaan niyang maging kasangkapan si Erica. Kasalanan niya ang lahat. Pagkatapos ng halos isang oras na walang ingat na pagmamaneho, natanaw na niya ito. Ang luma at kahoy na rest house nakatayo malapit sa gilid ng isang bangin. At sa harapan nito, nakaparada ang sasakyan ni Jade. Huminto si Jackson. Pinatay niya ang makina. Sa isang saglit, tanging ang malakas na buhos ng ulan at ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Dahan-dahan, siyang bumaba. Walang ingay niyang binuksan ng pinto. Madilim sa loob, maliban sa isang ilaw mula sa kwarto. Sumunod siya sa liwanag. At doon, nakita niya si Jade. Nakaupo ito sa isang tumba-tumba. Yakap-yakap si Jimwell na mahimbing na natutulog. Mahina itong humuhuni ng isang lalabay. Ang itsura nito ay kalmado, halos mapayapa. Kung hindi lang alam ni Jackson ang konteksto, iisipin niyang isa itong larawan ng perpektong ina. Jade! Mahinang tawag niya. Dahan-dahan itong lumingon.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nandito ka na pala, mahal. Tahan na. Heto na ang pamilya natin. Tayong tatlo. Sa wakas, buo na tayo. Ang mga salita nito, ang kalmadong tono, ang nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Jackson. Jade, ibigay mo sa akin ang bata, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Umuwi na tayo. Magpapagamot tayo. Magpapagamot? Biglang nawala ang nangiti nito. Walang sakit sa akin, Jackson. Ngayon pa nga lang ako nabuo. Ngayon pa nga lang ako naging masaya. Hindi ito tama, Jade. Hindi ito ang paraan, sabi ni Jackson. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Biglang tumayo si Jade. Mas lalong hinigpitan ang yakap sa sanggol. Nagsimulang umiyak si Jimwell. Huwag kang lalapit. Sigaw nito. Anak ko to. Karapatan ko to. Hindi mo siya anak sa dugo, Jade, at hindi mo siya pag-aari. Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang katinuan ni Jade. Ang mga mata nito ay nanlisik sa galit at sakit. Hindi mo alam ang isinakripisyo ko. Sigaw nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Pinatay ko ang una kong anak para sa iyo, Jackson. Para sa kasal na to. Karapatan kong magkaroon ng pamilya. Natigilan si Jackson. Ang huling sikreto, ang pinakamadilim sa lahat. Bago pa man siya makakilos, tumakbo si Jade palabas. Dala-dala ang umiiyak na sanggol. Sinundan ito ni Jackson palabas sa rumaragasang ulan. Pumasok si Jade sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaandar. Ganoon din ang ginawa ni Jackson. Nagsimula ang isang maikli, ngunit desperadong habulan sa makitid at madulas na kalsada sa gilid ng bangin. Sinubukan ni Jackson na harangan ang sasakyan ni Jade. Sa isang matalim na kurbada, nagawa niyang ipreno ang kanyang sasakyan. Sa harapan ng kay Jade, pinipilit itong huminto. Bumaba si Jackson. Tumatakbo papalapit sa sasakyan ng asawa sa gitna ng malakas na ulan. Nasa loob si Jade, nagpapanik. Sinusubukang iatras ang sasakyan, ngunit dumudulas ang mga gulong sa putik. Sa kanyang pagmamadali, sa kanyang pag-atras abante, sa kanyang pagnanais na makatakas, nawalan na ito ng kontrol. Ang likod ng sasakyan ay dahan-dahang dumulas patungo sa gilid ng daan, papunta sa kawalan. Jade! Sigaw ni Jackson. Binuksan niya ang pinto sa driver's side. Sinubukan niyang kalagin ang seatbelt nito pero nanlaban ito. Hindi! Amin to! Amin? To! Ang sasakyan ay lalong dumulas. Alam ni Jackson na wala na siyang oras. Ang tanging nasa isip niya ay si Jimwell na nasa car seat sa likuran. Mabilis niyang binuksan ang pinto sa likod. Nanginginig ang mga kamay na kinalas niya ang mga strap ng car seat. Ang sasakyan ay umuuga na. Kalahati nito ay nakalambitin na sa bangin. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. At sa sandaling pagtalon niya paatras, palayo sa sasakyan. Isang malakas na tunog ng nabaling metal ang narinig niya. Sa isang iglap, ang sasakyan, kasama si Jade sa loob, ay tuluyan ng nahulog sa kadiliman ng bangin. Isang malakas na pagsabog ang nagpailaw sa madilim na gabi. Napasubsob si Jackson sa putikan. Ang katawan ay nakapatong sa kanyang anak para protektahan ito. Nang tumingala siya, wala na ang sasakyan. Tanging ang ulan, ang yak ng kanyang anak, at ang umuok na apoy mula sa ibaba. Nakatayo si Jackson sa gitna ng ulan. Yakap-yakap ang kanyang umiiyak na anak. Nakatingin sa nagliliyab na sasakyan sa ibaba. Tapos na ang lahat, makalipas ang 3 taon. Ang katahimikan ng malaking mansyon ay napalitan ng masayang ingay ng isang maliit na bahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng nilulutong adobo. Ang malawak at walang laman na mga pasilyo ay napalitan ng makikipot na espasyo na puno ng mga laruan at mga bakas ng isang pamilyang nabubuhay ng totoo. Ibinenta ni Jackson ang mansyon.
at lahat ng yaman na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Ibinenta niya ang kanyang shares sa malaking kumpanya at ginamit ang pera para bayaran ang lahat ng utang na iniwan ni Jade, para bigyan ito ng disenteng libing, at para bigyan si Erica ng perang nararapat para sa kanya. Ngunit hindi tinanggap ni Erica ang pera para sa sarili. Ginamit niya ito para ipa-opera ang kanyang ama, na ngayon ay malakas na, at para ibili ng maliit na lupain ang kanyang mga magulang sa probinsya. Ang natira, ginamit nila para magsimula muli, magkasama. Sa likod bahay, abala si Jackson sa pagliliha ng isang maliit na upuang gawa sa kahoy. Mayroon na siyang maliit na furniture shop, isang negosyong simple pero nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi na ibigay ng kahit anong board meeting. "Daddy!" Isang maliit na batang lalaki na may mga matang katulad ng sa kanya ang tumatakbo papalapit. May hawak na bola. Si Jimwell. Ngumiti si Jackson, isang nangiting malaya at totoo. Ibinitin niya ang kanyang mga gamit at sinalubong ang anak. "Oh, bakit, champion?" tanong niya, habang ginugulo ang buhok nito. "Laro tayo, Daddy." Itinaas ni Jackson si Jimwell at ikinandong sa kanyang mga balikat. Ang tawa ng bata ay musika sa kanyang pandinig, isang tunog na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng nakaraan. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang pagkakasala. Tanging ang init ng araw at ang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Ilang kanto lang mula sa kanilang bahay, abala naman si Erica sa kanyang maliit na karinderya. Erica's Adobo and More, ang nakasulat sa karatula. Hindi na siya ang Erica na mahiyain at laging nakayuko. Ngayon, siya na si Ate Erica, na may malapad na ngiti habang nag-aasikaso ng kanyang mga suki. "Ate Erica, pabalot ng 2 order ng adobo." "Salamat po sa pagkain, Ate Erica. Babalik po kami." Bawat papuri ay nagbibigay ng init sa kanyang puso. Ito ang pangarap niya. Isang simpleng pangarap na natupad, hindi dahil sa 5 milyong piso, kundi dahil sa pagmamahal at pangalawang pagkakataon. Nang mag-alas 5, isinara na niya ang karinderya. Oras ng umuwi. Mayroon silang selebrasyon. Ang setting ng selebrasyon ay simple lang. Isang maliit na mesa sa kanilang hardin, isang cake na may isang kandila, at ilang lobo na nakatali sa upuan. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang high chair ang dahilan ng selebrasyon. Isang taong gulang na batang babae na may mga ngiting kasing liwanag ng araw. Ang bunso nilang anak. "Happy birthday, Ligaya!" Sabay na bulong ni Jackson at Erica habang pinapanood nilang paglaruan ng anak ang kanyang maliit na cake. Umupo si Jackson sa tabi ni Erica. Inakbayan niya ito. Pinanood nila ang dalawa nilang anak, si Jimwell na sinusubukang pasayawin ang kanyang maliit na kapatid, at si Ligaya na tumatawa sa bawat galaw ng kuya niya. "Sinong mag-aakala?" Mahinang sabi ni Jackson. Ang boses ay puno ng pagkamangha. "Na pagkatapos ng lahat ng bagyo, dito pala tayo dadalhin." Tumingin si Erica sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Jackson. "Hindi naman tayo naligaw, mahal," sagot niya. "Nahanap lang natin ang tamang daan pauwi." Sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang maliit na hardin na puno ng tawanan, nahanap nila ang kanilang tahanan. Hindi ito isang mansyon na gawa sa marmol, kundi isang pamilyang binuo mula sa mga wasak na piraso, pinatibay ng pagpapatawad, at itinayo sa pundasyon ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Ang tunay na yaman, natutunan nila, ay hindi nabibilang sa pera. Ito ay naririnig sa tawa ng mga anak, nararamdaman sa init ng yakap, at nakikita sa mga mata ng taong pinili mong makasama habang buhay. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang kontratang nakasulat sa papel. Ngunit nagtapos ito sa isang sumpaan na nakasulat sa kanilang mga puso. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat.